Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon etong bagong kasunduan ng Pilipinas. Meron tayong maririnig mamaya dyan sa video na binabanggit nila na yung exchange information. So ano ba ang bagong kasunduan natin? 'Di ba? Kasi nga, ang nakapagtataka po dito, pag nakapagtataka ho dito ano yan mga last week yung kasunduan na yan, yung understanding ang tawag, unawaan na ginanap po yan sa Vietnam. Yan ho mga nasa pictures na yan, sila po yung mga nakipag-meeting doon kung daw nagkakamali. Tapos, nako, sa pagkakalikal ko sa Twitter kanina, dahil merong nagbabantay po no, na mga entities dyan sa West Philippine Sea, naku, mamukat-mukat nyo. Yung nakikita nyo dyan, nakatabi ho ni ni Wang Yi, yan ho ang Ayungin Shoal. At meron kayong makikita, syempre may mata kayo, yung China Coast Guard. Totoo po, nasa loob po ang China Coast Guard ngayon. Ano ba ang tingin po ninyo rito? Ano po ba ang tingin natin? Bakit merong ganyan dyan? Diba? Dati hindi naman yan pumapasok. Diba? Gandang hapon, Sir Carlos Maglasang. Hindi pumapasok yan eh. Bakit ngayon? Bigla nga nandyan na po sa loob. Oh. Diba? Okay, so tingnan nyo Mamaya na yung video. Eto ho. Diretsuhan na. So ito, let's ignore this part kasi ito talagang napabayaan na po natin ito Panahon pa ni ni Tabako. 'Di ba? Ito. Ito ho yung kinuha kay Ramos nung taong 1993. Ay, 93 ito yung Panganiban Reef o yung Mischief Reef. 93, 94, gano'n kinuha sa kanya yan. Correct me ako mali ako roon sa taon. 1994. Sinimulan nito, ang sabi, fisherman shelter lang. May nilagay silang kubo na naka-ekis-ekis yung hagdan. That was 1994. And then the following year, nang makita ng mga mangingisda natin yan, nire-report palagi yan. Yung mga activities dyan, nire-report sa AFP o sa Navy. Ang problema, naku, meron ng 2 poste na sinlalaki ng poste ng MRT. Nung tinignan nila yan, aerial inspection, nakita ho talaga may na strukturang konkreto at base militar na talaga. So, the following year niyan, 1995, nung na talagang nagkaroon ng pakikipagbarilan dyan ng mga Pilipino, 1 oras at kalahati, 90 minutes pong barilan yun. Pero wala pong tinamaan na na-report ni isa sa magkabilang panig. Hindi ko alam kung saan nila itinutok yung baril. Okay? At yun, tuluyan na pong naagaw. At yan po, pinamumugaran na ng mga Chinese fishing vessel, Coast Guard, at Navy na ginagamit pang haras at pang ambush dito po sa resupply mission natin dyan sa Ayungin Shoal. Kaya madali na nahaharang nila rito sa portion na to pagkagaling po ng Sabina Shoal doon sa rendezvous ng Philippine side ng resupply ng Rory natin. So rito, makita nyo naman, maliwanag na maliwanag. Diba? Andiyan na siya sa loob. Anong petsa ho ito, mga kapatid? July 30, 2024. Okay? 8:21 in the morning. Nandiyan na ho siya sa loob. At hindi po bastang na fishing vessel yan. Ang nandyan po sa loob ay mismong ito pong Chinese Coast Guard or China Coast Guard vessel. Nasaan po ba dito ang Ayungin Shoal? 'Di ba? Ang Ayungin Shoal. Ito yung Ayungin Shoal, ang BRP Sierra Madre ay naandito po. Ang BRP Sierra Madre. Diyan banda sa gilid na yan. Kasi ipinasok yan dito, dinala dyan at isinadsad. Alam nyo dati, hindi po kasi ito pinapasok ng Chinese Coast Guard. Mga mangingisdang Pilipino maabot ng mga 100 ang nakakapasok dyan. Tapos, pagka meron pong naka-inflatable boat na pumasok ang Chinese Coast Guard,
at pinapalayas yung mga Pilipinong mangingisda, yun hong mga tropa natin na naandyan ho sa loob ng BRP Sierra Madre, sila po yung ginagamit yung kanilang rubber boat at hinahabol po nila yung mga Chinese fishermen, hindi fisherman, yung yung mga Coast Guard, pinalalayas nila palabas ng Ayungin Shoal. Pero ngayon, bakit anong nangyari at mayroong barko po ito, hindi na po ito rubber boat. Tignan nyo sabi ko nandito yung sa Ayungin Shoal, nandito ang BRP Sierra Madre. Bakit halos di natin makita? So, ibig sabihin po nito, mas malaki yata ito. 'Di ba? Mas malaki ito kumpara dito sa BRP Sierra Madre natin. Tingnan nyo ikot-ikot muna nung una, July 26, etong picture kanina 27, tapos tuluyan na hong nakapasok, diyan ang pasukan niyan, tsaka dito, yan, 'di ba? Okay, tapos ito naman, August 1, ngayon po, hindi ho lumalayas, naandyan pa rin. Tapos itong yung Coast Guard, 'di ba? Meron pang backup rito noong nakaraan, ito po, puro mga Chinese fishing vessel, tapos Coast Guard sa labas. Bandang tapat lang ng BRP Sierra Madre. Alam niyo, yung pagpasok po kasi nila rito, hindi ho ito basta-basta Dapat po diyan, tama po kayo, dapat po yan ay palayasin. Okay? So, correct, Mishi, pinalilibutan na. Diba? Napakadali na ho para sa kanila yan na agawin yan kung gugustuhin nila anytime. Kaya naman ho ang US, yung kaalyado natin, pagkatapos ng agreement na yan, nagpuntahan ho dito because naalarma po sila. Pambihira kasi ang ating DFA at ang ating Defense Department. Mukhang may tinatagong lihim. Ito, nagkaroon ng kasunduan etong si Manalo ng Foreign Affairs at saka ito pong si Wang Yi. Ito hong si Wang Yi ay miyembro po ito ng Chinese Political Bureau or Politburo. Ang Politburo, ito po yung pinaka-CIA nila. Okay? Ito ho yung mga totoo na nagdidesisyon ng takbo ng kanilang bansa. Si President Xi Jinping, isa lang naman itong titular president. Hindi ito makapagdesisyon. Ang kanyang sinasabi is just like a speaker. He was echoing what the stand from the Politburo. Okay? Kaya pag kinausap si Xi, para kang nakipag-usap sa hangin. No black and white. Maririnig mo lang, si. Puro yes lang. Tapos ang sasabihin sa inyo, ipararating namin sa itaas. Kasi nga po, meron pong 5 taong kasama ito si Wang Yi na nagdidesisyon para dyan. At itong usapang ito ng foreign minister si Wang Yi ng China, high level na po ito. Kasi DFA secretary na to Diba? Sumablay sila rito sa new model kina Gibo Teodoro sapagkat hindi tinutupad ng Pilipinas yung sinasabi nilang kasunduan na 2 days before the RORE, magsasabi tayo sa kanila. Tapos wala tayong dadalhin maliban sa pagkain at inumin lamang. Tapos karelyebong tao. That's the concept of gentleman's agreement at saka nito pong new model. Binabago lang ang pangalan para malaman lang din, ma-identify which is which, kaninong panahon ito. The gentleman's agreement is Duterte, and then Marcos administration ay ang new model na nabulilyaso sapagkat itinanggi, idininay na ni Gibo Teodoro. Diba? Mukhang kasama na naman nga po doon etong si Executive Secretary. Yung pinakita ko sa yung dokumento na nakaraan. Diba? Yung transcript. Tapos yung taga Westcom. Diba? Tapos si retired General Anyo. Diba? Tapos ito naman yung parang 2 days ago lang, ito, same faces din, itong dalawa.
Nung dumating etong side ng US naman si Blinken at saka etong si Lloyd Austin. Okay, so eto hong mapa, kung mapansin niyo ho, baliktad ito. Yes, I intended na gawing baliktad ito. Ganito po ito tinitignan ng China. Okay, when they're discussing about strategy, their advantage and disadvantages, para kang naglalaro ng chess. Nandito ka nakaharap, titignan mo ito ng opposite doon sa kalaban mo. Okay, so ganito po nila yung tinitignan. This is Japan, ito ang China, Taiwan, kaya ang akala nila, napakadali nila itong pasukin. 'Di ba? Ang problema lang nila rito pag nakialam yung mga taga-Western at saka yung Japan. Tapos dito, feeling nila kontrolado nila. Except lang nung nagbago ng landas ang Pangulong Marcos, si PBBM, nagpabigat sa kanilang planong magsimula ng kaguluhan dito po sa Indo-Pacific. 'Di ba? Kaya napakalaking halaga sa kanila po ang Spratlys, ang West Philippine Sea, lalong-lalo na. 'Di ba? Yan ang bukod sa resources paglamon, mineral, lahat-lahat na yung control pa rito sa karagatan para yung papasok ditong kalaban nila, pati rito bandang dadaan, dito pa lang malalamog na nila. Kaso tayo lang po talaga nagiging malaking balakid. Kaya ko po yan binabanggit para magets nyo mamaya kung ano yung sinasabi nito ni Wang Yi. Ito yung tinuturo ko sa inyo kanina. Ayan ho, ang ating BRP Sierra Madre na halos di makita kanina. Ayan ho. Diba? Ngayon, ito ho yung sabihin natin kanilang pagpupulong. Okay? So ito yung pagkatapos na. Kaya sinasabi ko, ano ba, dapat maging maging transparent dito sa atin ang DFA natin at saka ang DND. Pati rin po si Babes Romualdez, ang second cousin ni PBBM. Ano ba ang kanilang napag-usapan? Kasi kung titingnan nyo to ha, ba't napunta po si pinagawa mo dyan? Okay, sabi rito ho July 27 yung artikulo na to. Chinese Foreign Ministry calls Philippines to fulfill commitments over Ayungin Shoal issues. Yan, warning over US intermediate missile system deployment. So natatakot po talaga, nag-aalala po talaga ang China sa US missile deployment na nilagay rito sa Pilipinas. Gusto nilang alisin yan. Parang katulad lang po yan nung nung Cuban Missile Crisis, di ba? So etong Russia, nagpadala ng mga missile dito sa Cuba. Kaso ho, uso na satellite. Nakikita sila. Di ba? Tsaka sa aerial, sa surveillance, nakikita ito na nakakamuflage. Ngayon, nagkaroon ng sanctions laban sa Russia at napilitan po sila na, pati sa Cuba, napilitan sila na i-pull out yung mga missile nila na inilagay. So ngayon po, ganito rin ang ginagawang pag-aalala nitong China. Ginawa po naman ngayon ng US dito sa Pilipinas. Sabi rito sa kanilang pagpupulong, ito yung part lamang, links nandyan mamaya sa baba. When meeting the Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo in Vientiane, ewan ko tamang bigkas dyan, basta Laos, kala ko Vietnam Laos pala, on Friday, Chinese Foreign Minister Wang Yi warned, winarningan po, binabalaan, tinakot ang panig ng bansa natin, ng Pilipinas, patungkol nga po dito sa pagdadala ng Amerika ng kanilang missile system. Okay? And called on the Philippines to fulfill its commitment at pinanawagan na tuparin natin ang ating obligasyon at saka tigilan na yung pagpapalit ng posisyon. Diba? Kasi nga naman, tingnan nyo Gloria Arroyo, ERAP, anti-China. Diba? Pagkatapos nila na maranasan yung pagkakamali niya na pagpirma, pagsalid, kontra niya ron sa RT-US based Friendship Treaty, RT-US Friendship Treaty,
Noong 1991 na kung saan nga parang EDCA yan na magre-renta pa ang Amerika sana rito sa atin, kaya lang, ibinasura nila. And after that, diba, 1994, nakita niya yung nangyari kay Ramos na siya pa ang vice president na agaw ang mischief reef o yung Panganiban Reef. So, nung time na ni Erap, talagang nakita niya yung nangyari na yan at nung siya na ang presidente, umakto siya ngayon. Diba? Nilagyan niya ng BRP Sierra Madre ang Ayungin Shoal para may outpost tayo. Kasi yung mischief reef, yun po yung original natin talagang pinakamata sa West Philippine Sea. No, ang problema, wala tayong struktura doon. Diba? Hindi tayo naglalagay eh. Pabayarin tayo eh. Literal na pabayarin tayo. Nga, 'di ba? Kasi kaya natin noon, ba't hindi natin ginawa? Nung nawala si Marcos, hindi pa naman tayo ganun kahina eh. Malakas pa rin tayo. And then during those days, si Cory Aquino, 'di ba? Mahina pa rin naman ang China. So, kaya tinatrabaho lang nila noon kilalanin ang One China policy. Now, going back to this. Sabi rito, as China has recently reached a temporary arrangement with the Southeast Asian country on the transportation and replenishment of humanitarian supplies to Renai Reef or Renai Jiao. He added, okay, sa taas, China is gravely concerned about an litan nga natin to. Ayan, China is gravely concerned about and firmly opposes recent developments, sabi ni Wang. Then he added that if the Philippines introduces a U.S. intermediate missile system, it will create regional tension. Bakit? Kung hindi nyo pakikialaman wala, di ba? Kung hindi kayo hara-hara sa daan, diyan sa karagatan at magpapakitang gilas, walang regional tension. Pagkaka-regional tension, halata naman po kasi natetense talaga ang China. Di ba? Sa presence ng Amerika sa Pilipinas. Dapat nga hindi nawala. Dapat nga po binigyan pa natin ng access diyan sa, di ba, sa West Philippine Sea. Tsaka diyan sa parte ng Batanes. Diba? Pinarentahan natin. Di malaking bagay. Sabi rito, he added that if the Philippines introduces a U.S. intermediate missile system, it will create regional tension and confrontation, triggering an arms race. Di lalo hung maganda, if there will be a arms race, dapat makipagsabayan na rin Pilipinas. Diba? Makakapagbenta na rin tayo ng mga armas na magagawa natin, which is totally not in line with the interest and aspirations of the Filipino people. Who the hell are you, Wang Yi, to say this? For you to ascertain and tell the world, di ba, what's best for the Filipino people. Yun bang sunod-sunuran kami sa inyo na kayo pa, China pa ang nangaagaw ng ating teritoryo? Di ba? Tapos ito yung magdidetermine, ito yung magsasabi sa atin. Alang hiya. Anong ginagawa rito ng Defense Department natin? Anong ginagawa nila? Wala silang rebuttal dito? Binouble cross na nga sila, binuking sila na nagkaroon ng inspection. Pero sabi nila walang inspection throughout. Diba? Di natin alam kung ano yung totoo. Unless maging transparent po sila, ano ang bagong kasunduan na yan. Okay, hindi ako kumakalaban sa gobyerno, pero hindi ko naman po pwedeng talikuran ang interes ng ating bansa. Okay? Hanggang doon lang po ako. And sabi rito, Wang said that China has recently reached a temporary arrangement with the Philippines on the transportation daw ng replenishment ng humanitarian supply. Okay? In order to maintain stability of the maritime situation. Alam niyo kung bakit po pumayag ang China na magkaroon ng ganitong agreement? Because they have tested the Filipino behavior na kapag mayroong kasunduan, hindi na po tayo nagpapalakas. Tayo po ay nananahimik na. Tama? Nakukontento na tayo. Lalo na kapag inaambon-ambunan tayo ng China, ng mga
Lang eh, mumurahin na mga nabibiling mga produkto nila, 'di ba? Gano'n tayo kauto-uto. O masakit man marinig pero 'yun po yung totoo. Gano'n tayo kauto-uto. So kapagka, tahimik ang China, samantalang tahimik 'yan, eh, nagpapalakas po 'yun. Alam niyo po ba na 350% ang diferensya nila sa capability nila mag-develop ng kanilang naval capacity? Oh, Navy na po ang pinag-uusapan, hindi lang po Coast Guard nila. Kaya ho nilang punuin na halos walang galawan, dikit-dikit ang mga barko nila diyan sa South China Sea. To the point para na silang water lily sa lagoon. Kaya ho nilang gawin 'yon. Problema na lang po nila, eh, saan nila palalabasin, 'di ba? Kasi nga tayo kailangan nilang mapakinabangan. Oh, magamit nila yung northern part natin, yung mga isla diyan para sa kanilang military bases. Kailangan ng China ng military bases dito ho sa Pilipinas. At kung sino yung tarantadong papayag na politiko diyan, nako, talagang dapat ho i-impeach 'yan. O yung insinuation pa lamang na pinapayagan natin at dapat meron silang pwesto rin dito. To be fair, 'di ba, to par with the US, eh talaga hong tarantado 'yun. Kung sino man 'yun. At kung magkakaroon tayong ganon. Okay, sabi rito, the key is for the Philippine side to fulfill its commitments and refrain from changing its position. Otherwise, he noted, China will respond resolutely. Dito tayo nervyoso. So, will respond resolutely. Ang tagal na po ng China may kaaway, Vietnam. Walang ginera. Ang South Korea, ang Taiwan, inaaresto pa yung mangingisda nila. Binabangga pa sila. 'Di ba? Nilalabanan sila ng banggaan. Ang Indonesia, ang Malaysia, pinalulubog yung mga fishing vessels nila. May ginera ba China? Wala, because they cannot start a war. Kahit na yung banta nila sa Taiwan, hindi nila kayang simulan yan. Dahil alam nila at the end of the day, sila ang matatalo. Paikot ang kalaban nila. And even Russia, hindi po sa kanila papanig. Sa India ho papanig. And then ang India naman ay nakapanig sa Western. At ang Russia po, historically during the World War II, pumanig po yan sa alay. 'Di ba? Sila Hitler sa Axis, sila yung Axis Werpa. Tapos ang Amerika naman, Grand Britanya, 'di ba, Australia, sila naman po yung nasa Allied. And then ang Russia, pumanig po sila. Bakit? Kasi inaatake na sila ng Germany. Ang China, wala yung mahina pa China noon. Okay, so may banta. Na itong temporary agreement na to, mababaliwala yan. At harassment na naman tayo dyan. Okay, so hindi kaya ito po ay may kinalaman dito sa yung pinakikita ko ho sa inyo kanina na nandito na ho sa loob ng Ayungin Shoal ang China Coast Guard. 'Di ba? Kailan yan? August 1 po yan. Ngayong araw po yan, mga kababayan. Nandyan po sila. So, hindi ho kaya, hindi ko sinisiraan, ina-analyze lang natin. Ang sinasabi ho ng China nung nakaraan, the whole operation ng RORE is maintained and supervised by China Coast Guard. Tama? Ibig kong sabihin dito, hindi po nangangahulugan na magmula po ng Palawan going to Sabina Shoal, then from Sabina doon sa kanilang tagpuan, binabantayan. Hindi ho. Ang ibig nilang sabihin dito, pagpasok ng papunta na rito sa loob na to, doon po nila ito binabantayan. At yun ang pinakikita rin sa mga videos na naka-shadow lamang. Diba? So, hindi po kaya ang inspection naganap dito. Diba? O kaya naman yung ito. Diba? Hindi naman kaya bago makapasok dito, nagsagawa na ng inspection. Dahil pagkatapos ng kasunduan nakapasok na sila. Kung mapapansin nyo ho yan, hindi ho yan nakakapasok. Ikot-ikot lang yan, gedli-gedli lang yan. Pero paano nila nagawang pumasok na?
nang hindi man lamang po natin namamalayan. Buti pa ang ibang bansa, nakamonitor, nagmamalasakit, 'di ba? American firm po ang nagpo-provide nito. Hmm. 'Di ba? Tapos ang ating presidente, hindi na ano, hindi accurate ang information ang nakakarating sa kanya, 'di ba? Palagay ko kinakailangan dito ng pangulo natin makinig rin po sa ibang panig. Hindi po yung kanyang mga katropa lamang. Dahil baka ginagago na siya ng mga 'to. Hmm. Now, balikan natin tong ano, eto. Wang pointed out that bilateral relations are now at a crossroads and there is no way out. Wala na raw takasan of conflict and confrontation. So kapag talagang hindi daw tayo nag-comply, ito ho yung banta nila. There will be conflict again and confrontation. Alam nyo na yun, water cannoning, di ba? Putulan ng daliri, yun, pananabutahe yan. Pagka actual lang nagre-resupply na, lulusubin uli nila ang resupply natin habang nagpapalitan na ng tao, habang nag-aakyat na ng mga pagkain, di ba? At saka ng mga welding machine. Tapos eto, sabi niya na, he expressed the hope that the Philippine side will seriously think about the future of China-Philippines relations and work with China to push bilateral relations back on the right track at an early date. Kailan po yung early date na yan? Yun po yung 2002 na kung saan pumayag po ang Pilipinas doon sa non-binding pero ginagawa nilang binding, but on the side of China, it is not binding. Yun pong parang code of conduct on the South China Sea. So, meron na sinasabi doon kung ano yung hawak mo ng mga features diyan sa South China Sea, wala nang dadagdagan. Okay? Walang imimilitarize diyan. So lahat po yan kinomply ng Pilipinas. Kasi nga tamad tayo Tama? Tamad yung mga politiko natin noon. Hindi nila pinalakas ang posisyon natin. Tsaka lagi pilit mini-maintain yung good standing in the international community. Buisit na yan. Bakit? Kaya po nila mini-maintain kasi mga patay gutom po ang trato nila sa bansa natin. Asa po ang mga dating leader natin sa ayuda, 'di ba? Konting bigay ng China, konting bigay ng Amerika, but for the Philippine interest, wala silang isinusulong na into yung up to the point of realization, kundi puro papel. Now, we suffered since 2012, the time of Pinoy, and until today. 'Di ba? Ang lakas na ng loob ng China na ganyan-ganyanin tayo. Nabasa na nilang kaya nating gawin Pag may agreement, may ambon, 'di ba? Tahimik ang mga palaka. Yan ang Philippine side. Basa na nila. Wala ho tayong permanenteng national stand on certain issues. Palagi tayong depende sa kung sino ang presidente. Paano pagka naging presidente natin si Amy Marcos o si Sara? Lahat ng effort ni PBBM, burado lahat yan. Baka pati ang US, yung matagal na nating Mutual Defense Treaty, i-abrogate na rin po nila yan kung sino sa kanilang mauupo. Diba? So, ang ibig pong sabihin dito ng China, piliin nyo kami. Okay? Piliin nyo ang China, hindi ang Pilipinas, hindi ang Amerika. Ganon. At magpabudol kayo sa amin. Bibigyan namin kayo ng 380 projects uli, infrastructure projects. Gaya ng ginawa nila kay Duterte, nagpakauto-uto sa kanila. Diba? To the point na nagmukhang ass-kisser na. Then sabi naman po ni Manalo, for his part, said the Philippines and China have a long history of traditional friendship. My God, mga kababayan, ang China never tayong tinuring na friends, na friendly, and have established a comprehensive strategic cooperative relationship based on equal treatment and mutual benefit. Parang totoo ba? Di ba? Parang totoo ba? Equal, ha? He noted that the recent meeting on the bilateral consultative mechanism on the South China Sea
during which both sides agreed to manage the maritime situation, reflects the goodwill of both sides without compromising on their respective positions. Okay. Ibig sabihin po nito, without compromising on their respective positions, wala po tayong expressly na pagkilala sa gusto ng China. Ang pagkilala na yan ay pagkilala ho sa dominion, sa kapangyarihan ng China, yan naman po kasi nilalatag nila yan pag meron po tayong joint exploration or joint extraction ng mga minerals, langis o kung ano pa man diyan po sa Recto Bank. Papayag ang China, okay, 60-40. Pero kilalanin niyo amin yung West Philippine Sea. Respect the 10-dash line. Ganun po ang gusto ng China. Okay? And after all, pag kinilala natin yun, that is tantamount of giving up our position. 'Di ba? Tapos pwede naman nilang hindi to pa rin yung 60-40. Bakit pa namin bibigay sa inyo yung 60? Amin naman pala to. Kinilala nyo na. Sumuko na kayo. Ba't pa namin tuto pa rin? Gusto nyo na nga mangako kami. We already did. Tapos you want fulfillment? Ano ka? Chicks? Ito pa, sabi ni Manalo, the Philippines is willing to implement this consensus. Oy, ano po yung laman ng consensus, Mr. Manalo? Noting that next year is the 50th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Philippines and China, diba? And the Philippines is willing to strengthen communication with China in a sincere and pragmatic manner to enhance mutual trust and improve bilateral relations. Alam niyo, napakaganda naman po talaga niya ang sinasabi niya ni Manalo. Ito po, kung kaya po natin ang China makontain, 'di ba? Kung kaya natin silang laruin, ang mahirap tayo po ang napaglalaruan. 'Di ba? Isipin niyo, may ganyang agreement. Sinubukan agad sila ng mga incheck, sinabi agad ng incheck, yung nakaraang RORE nila, successful 'yun. Kasi nung ma-confirm namin, minanage namin 'yan at nung makumpirma namin, meaning there was an inspection, 'di ba? Na-confirm namin na wala namang bawal, then we let go. Ganon ang sinasabi ng nakaraan ng China. Tayo naman iyakan agad because the Philippine side did not expect, they never expected na gagawin ho sa kanila ng China yan. Kaya nagulat ho sila. Oh. Maya yan. Ito, pakita ko sa inyo yung video ha. Kayo na ang mag-analyze. And again, thank you rito sa GMA News. Information operationally, pag sinabi na nag-exchange of info tayo with China. Okay, so they're talking about exchange of information. Ha? Sino po yung tinutukoy kong Manalo? Ayan ho, nasa screen. Enrique Manalo, ang ating DFA, Foreign Affairs Secretary. Okay? So pinag-uusapan nila rito ay ang exchange of information. Ano yung ibig sabihin po nila ng exchange of information? And what information, di ba, they're referring to? Bakit po? Mapapansin nyo rito, pigil na pigil sila. Bakit? So yun pong exchange of information operationally, pag sinabi na nag-exchange of info tayo with China, what can China do? Can they say no? No, that's why you exchange information. If you say no, then there's no information. Exchange of information before or after the RORE? Diba? Ang tanong sir, the change of information, is it before or after the RORE? Tanong. Diba? So, sa mindset po ng mga reporter, ng media, at akin rin pong unang pumasok sa isip ko rito, is the RORE. The exchange of information is magsasabi tayo sa kanila na, oy China, hindi kami magro-RORE, hindi kami magpapaalam sa inyo. Sa 22 kami, sa 27 kami lalarga. Hindi kami magsasabi sa inyo, walang publication magaganap. Sabi ng Pangulo namin, hindi tayo magpapaalam sa kanila, hindi rin tayo magpaparamdam. Gagawin natin ang gusto natin dahil atin yan. Gigiit natin, di ba? Filipino do not yield.
Sabi ng Pangulo. Pero tong mga to, mukhang nag-yield na itong mga to. Diba? Tipid na sa pagsasalita. Bakit? Diba? Ano ba? Magkano na ba pinag-uusapan natin dito? Hmm. Anungan pa talaga sila eh, di ba? Oh, That's why you exchange information. If you say no, then there's no information. di ba? So kapag ka may hiniling raw po ng China, can we say no? Sabi niya, kaya nga tayo nag-change of information eh. Kasi if you say no, edi wala na, baliwala na yun. So ano to, sunod-sunuran na tayo, Mr. DFA Secretary. Exchange of information before or after the rolling? Exchange information. It's got to be before. Otherwise, what's the sense of exchanging after? And China must not do anything. When we say, okay, we're going to Ayungin, walang gagawin China, sir. Hirap sumagot. What do you mean? Yeah, that's part of it. Sabi niya, what do you mean? Ito. To Ayungin, walang gagawin China, sir. What do you mean? Yeah, that's part of it. Nothing. Because we've exchanged information. Ayun. So, kapag ka meron tayong gagawin, walang gagawin ng China. Ibig sabihin, Rore, walang gagawin ng China. Isip muna siya. Sabi niya, wala. Kaya nga tayo nakipag-exchange of information. Eh di nagpapaalam na po tayo. They're not parang empowered or they have no place to say no. I'll be blunt. If they said no, then that's not part of the understanding. Yun! Kapag nag-no tayo, o nag-no ang China, that's not part of the understanding. Eh di new model din to, punyetang new model na yan, at saka, yung gentleman's agreement. 'Di ba? So hindi ho talaga tinitigilan ng China etong mga alaga ni PBBM, etong mga pinagkakatiwalaan niya. No, ang sangkot lamang po doon sa new model ay yung Westcom commander, si Anyo, si Gibo Teodoro, at saka eto pong tawag dito. Tingin ko etong si tawag dito. Yung tago yung pangalan doon eh, blinake nila eh. Tingin ko yun, si ES yun, Bersamin. Kasi si PBBM, blankong-blanko rito eh. Yung di ba, nung pinuntahan nila yung naputulan ng daliri, mukhang iba yung paliwanag nila, iba yung paliwanag nila sa Pangulo, iba naman din ang totoo talagang gagawin hindi on the ground, on the water. Okay. You see, kita niyo yung eye gesture? Eto, buo-buo. So yun pong exchange of information, operationally, pag sinabi na nag-exchange of info tayo with China, what can China do? Can they say no? No, that's why you exchange information. If you say no, then there's no information. Exchange of information before or after the rolling? Exchange information. It's got to be before. Otherwise, what's the sense of exchanging after? And China must not do anything. When we say, okay, we're going to Ayungin, walang gagawin China, sir. What do you mean? Yeah, that's part of it. Nothing. Because we've exchanged information. And they're not parang empowered or they have no place to say no. I'll be blunt. If they said no, then that's not part of the understanding. Okay. Sige, sir. Klaro. See, kita nyo na ha. Buong-buo na yan, maliwanag. Nako. Ano na, PBBM. 'Di ba? Baka habang nagsasabi ang ating Pangulo ng hindi tayo magpapaalam kahit kanino, we will never do that. Tapos sasabihin po bigla rito ng China, ano pinagsasasabi mo? We had this understanding. 'Di ba? Patay tayo rito. Kita nyo naman din ho sa ni Manalo kanina. May pag-ganun-ganun pa si Manalo. So, doon pa lang gets na eh. 'Di ba? Alam niyo ho,
Ang problema rito ha, ito lang ha, pinag-uusapan natin dito is the Ayungin Shoal. Not the entire West Philippine Sea, okay? So, Ayungin Shoal lamang. Ano po ba problema natin? Di tayo makapag-supply ng maayos. Nangaharas sila. Nagkaroon tayo ng problema na mukhang sinadya po talaga. For me, it was staged para ho magkaroon tayo ng ma-justify ang necessity ng new model na magpapaalam na tayo sa China 2 days prior to Rore. Bakit? Ginawa po ng ating Philippine Navy, ng AFP, bakit nila biglang binago ang format? Initsipwera nila ang Coast Guard doon. 'Di ba? Bakit purely military ang biyahe? Oh, para lusubin ng China. 'Di ba? So they're sacrificing their men. Yung mga Navy natin, naputulan tuloy ng daliri yung isa, nasira yung ating kagamitan, 'di ba? At nako, matinding sampal sa ating soberanya kung tutuusin diyan sa gilid na ng Ayungin ng BRP Sierra Madre, pinasok. Dapat within 12 nautical miles hindi papasukin ng ano 'yan, ng Chinese Coast Guard ng basta-basta. Pinasok nila yung nagro-rory noon ng mga Navy. Dinisarmahan pa nila. 'Di ba? Kinuha nila yung mga yung mga armas. Hindi man nabuhat ng mga sundalo natin 'yan. But the mere point na nakuha nila 'yan, mismong yung asawa nila, yan ng mga sundalo, asawa po ng mga 'yan, syota ng mga 'yan sa labas, yan po mga armas nila. Nakuha lang ng ganun-ganun. So mukha po talagang totoo itong itinatanggi ng Defense Department na yung January kasunduan nila. 'Di ba? Tapos nung may naputulan ng daliri, nag-meeting itong Maritime Council at ang payo sa ating Pangulo, magpa-publish tayo at magre-regular na scheduling na tayo ng RORE natin. Diba? Nagbago lang ang punto ng Pangulo ron nung makausap niya yung mga sundalo na laging nahaharas ng China at doon niya nalaman na it was a deliberate act. Bakit doon lang po nalaman ng Pangulo? According to Gibo Teodoro yan. Di ba? Again, hindi ko sila kinakalaban ha, pero yun ho yung nababasa nating nangyayari eh. We have to do this para naiintindihan natin. 'Di ba? Kayo na ho mag-isip kung ano judgment ninyo. Are they betraying the president? Kung nahihirapan silang i-handle yung situation, mas hirap ang presidente. They have to tell the president, 'di ba? Kung ano yung predicament na nararanasan nila, ano yung hardships na yan, nararanasan nila to handle the situation. 'Di ba? Para together planuhan nilang maigi ano yung dapat na gawin. Isa lang naman ang hindi pa natin sinusubok Ba't hindi pa tayo nagre-resupply gamit yung ating helicopter? Nagawa nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakapagdala ng mga pamasko gamit po yung ating 'di ba, helicopter. Yung Black Hawk nakapagbaba dyan ng mga pamaskong handog sa mga nakadestino dyan sa BRP Sierra Madre. Sa ibang mga kontrolado natin ng mga features na may mga maliliit na outpost tayo, nakapag-deliver tayo pati tubig gamit ang helicopter. Bakit hindi po nila gawin ngayon? Ano ang meron? At bakit nila tinahak yung mapanganib na landas at napatunayan nila na talagang mapanganib? Ayun, meron po tayo isang Navy personnel na ang kanyang bansag ay mababago. At tawagin na siyang si Putol. 'Di ba? Isa hong malaking tanong. Bakit ninyo binago? Para magkagulo? Para may madisgrasya? 'Di ba? Tapos hindi natin i-avail yung Mutual Defense Treaty because it was not an armed attack? PBBM, mukhang dino-double cross kayata ng mga pinagkakatiwalaan mo rito. 'Di ba? Ngayon, etong maputing mama na kanilang pinagtatanungan kanina. Information, operational. Teka. Exchange information. Yan. Itong nasa likod. Teka, sa yung mukha ni Babes. Tsura ni Gibo,
No, sige po, kahit gusto ko maging presidente, pero nag-aalangan na ako eh. Eto. Second cousin po yan si Babes Romualdez. Second cousin po yan ni PBBM. Nung tinignan ko yung kanyang track record, nako, hindi po ito pala eksperto pagdating ho sa usapin tungkol diyan sa West Philippine Sea, sa international law. Hindi, galing po siya sa negosyo niya ng media, doon po siya galing from private business. Pero siyang negosyo. Noong 2016, kinuha siya ni dating Pangulong Duterte at inappoint bilang ambassador natin. Ang pinakamaganda naman po niyang sa track record niya bilang Philippine Ambassador to the Washington DC, ito pong to the Washington pala, sorry, walang DC, to the Washington, ay itong procurement natin ng mga bakuna. At then, mamaya, nandyan yung link, makikita nyo rin, mababasa nyo yung interview na yun sa kanya. No, na siya yung nagmakaawa talaga sa US government kay Biden na total sa Washington siya sa White House na na bigyan tayo bentahan tayo ng bakuna. Oh. Ang problema lang natin nung mapagbigyan tayo ng bakuna, ginamit niyang dahilan din yung matagal ng alyansa natin, the Mutual Defense Treaty with the US 1951, bigyan naman daw ng pag-asa ang mga Pilipino to see that there is light at the end of the tunnel. Then pinagbigyan tayo. Apparently, yung non-disclosure documents, sa kapabayaang sinadya ni Duque, hindi napapirmahan kay Duterte. Siya rin, si Babes Romualdez din, napakagaling nito pagdating doon sa Gayuma, sa vaccine, sa COVID vaccine. Ayaw ni Duterte papasukin dito yan kasi gusto niya China ng China lang. Kaya lang inaamin rin niya ron sa interview with Hiderian na ang pinapapasok natin dito yung Chinese vaccine na hindi naman proven na because 53% lang yung efficacy rate. Kumpara doon sa mga sa mga Moderna, 'di ba? Yung mga Johnson, yung mga galing ng US, particularly US. So yun po yung kanyang napakalaking achievement. Then, nung si PBBM na po naging presidente, ay niretain po siya bilang Philippine Ambassador to the Washington. So sino po ba ang dapat ditong ilagay sa ganitong situation? Okay? So pagdating po sa ambassador, wala akong problema rito pagdating dito kay Babes Romualdez. I'm okay with that. Ang problema ko dito, si Enrique Manalo. Bakit? Kasi hindi po kasi dapat papasok sa mga ganong pakikipag-agreement kung hindi ka naman kasing level ng expertise ni na Professor J. Batumbakal. Dapat po yun na kinuha ng Pangulo rito. 'Di ba? Si Professor Batumbakal ng UP. Para at least alam niya kung papaano i-handle yang usapin sa West Philippine Sea. Diplomacy, hindi po kasing hirap ito, ang diplomatic relationship, hindi po kasing hirap ito ng problema natin dyan that we are in the verge of losing our West Philippine Sea. One by one yung mga features natin dyan. Because China is swarming. Diba? So rito ating Pangulo, kailangan maging mabusisi po rito. Okay?